Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Sola Gratia, ang ating po mag-aaralan ngayong hapong ito. Sola Gratia po ay Latin para sa biyaya lamang o grasya lamang ang ating kaligtasan. By grace alone, sola gratia. May ipapakita po ako sa inyo, ibabahagi ko po sa inyo ang ilang mga litrato. Ayan po kami ng aking misis, no? Ginaw na ginaw. Nasa Germany po kami niyan. Kami ay biniyayaan ng Panginoon na sumali sa isang Reformation Tour. At yan po ang isang lugar na aming pinuntahan. Kung inyong alalahanin, ang Reformation po, ang nagpasiklab siguro ng Reformation, ay ang 95 Theses ni Martin Luther. At siya ang naging parang pinuno o naging tagapagsalita ng Reformation, ng mga reformers ng Reformation na yon. At dahil doon, nais po lamang niya sana na mabago ang mga practices ng Roman Catholic Church. Ngunit dahil napakalalim po ng kanyang mga katanungan, ay na-challenge po ang mga importanteng doktrina ng Simbahang Romana Katolika. At dyan po sa kwartong yan, na inyong nakikita dyan po siya na-exile ng mahabang panahon. At dyan po niya na-translate ang New Testament mula sa Greek papuntang German. No? So, translate niya from Greek to German ang New Testament in 11 weeks. No? Inumpisahan din po niya ang Old Testament, but it took him 11 years na i-translate ang buong Old Testament. Naging hallmark ng buhay ni Martin Luther ang pag-translate ng salita ng Diyos sa ordinaryong lingwahe ng mga German para maunawaan nila kung ano mabuting balita ng kaligtasan. At dyan po sa kwartong yan, nangyari lahat iyon. Yung pong isang side ng picture, yan po naman ay nasa Erfurt sa Germany, ibang bayan. At doon po merong monasteryo ang mga Augustinian, mga followers ni Augustine. Isang dakila o dakilang pilosopo, dakilang teologo nung mga unang panahon ng simbahan. At dyan po sa Augustinian monastery na yan, dyan po sa maliit na silid na yan, sa kanyang pananalangin sa pag-aaral ng banal na kasulatan, natunton ni Martin Luther ang Romans 1:17 na nasa scripture pala, nasa Biblia pala, na ang kaligtasan is by faith. Sabi niya, the just shall live by faith. At dahil po dun sa kanyang pagkakaunawa nung salitang yon, nung scripture na yon, ang kanyang puso ay nabuksan. At sabi nga niya, tila siya'y ipinanganak na muli, born again. At tila nagbukas ang pintuan ng paraiso sa kanya. Dahil sa kanyang realization na hindi siya maaaring maligtas ng sarili niyang gawa, kundi ang kanyang pananampalataya sa kanyang Panginoong Hesus na gumawa na ng lahat para siya ay maligtas. Ang napakagandang katotohanan ng Sola Gratia ay siguro mababanaag natin sa lyrics ng isang awit. Kaninang umaga, naawit namin ito, pero ngayon babasahin ko na lang po yung lyrics sa inyo. Ito po ay awit ni Larnell Harris noong 1990s, isang sikat na gospel singer. At ang wika niya ay ganito, were it not for grace, I can tell you where I'd be. Wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. I know how that would go, the battles I would face, forever running but losing the race, were it not for grace. Ang mensahe, kung hindi dahil sa grasya ng Panginoon at sa kanyang kagandahang loob, ang ating mga attempts na mapunta sa langit ay parang isang mahabang karera na walang pahihinatnan. Yun po ang sinasabi ng awit. Were it not for grace, we will be forever lost. Titingnan po natin ang ilang bagay sa hapong ito. Una po, isang eksaminasyong historical
para matutunan natin kung paano nabuo ang doktrina ng Sola Gratia sa loob ng maraming taon, kung sino ang mga umusig nito at sino ang mga nag-defend nito. Tapos titignan natin ang isang eksposisyong biblikal ng teksto nating binasa ngayong hapong ito. At sa huli, ako po'y magtatapos sa isang karanasang personal, no? Na sana inyo din maranasan sa inyong buhay. Bueno, tayo mag-umpisa. Isang eksaminasyong historical, no? So, a historical examination. Ang doktrina ng Sola Gratia sa kasaysayan ng simbahan ay resulta ng pagtatalo ng mga nagsasabing ang kaligtasan ay by human achievement, no? Laban sa mga nagsasabing ang kaligtasan ay by divine accomplishment. Human achievement versus divine accomplishment. Yung pong human achievement, ang kanilang pong isinisigaw, ang kaligtasan daw, ay kaya nating matamo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Pagsisimba, pag-participate sa relihiyon, pagbibigay sa mga mahihirap, yung mga ganong klaseng gawain. Ang sinasabi naman nung kabila, yung divine accomplishment, ang sinasabi nila, ang kaligtasan ay ating matatamo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos Anak, si Kristo Jesus, na siyang gumawa ng lahat upang tayo ay maligtas. Siya ay nabuhay na walang sala at siya ay namatay sa krus na walang sala din. Ang kanyang buhay na walang sala, kanyang ipinapataw sa atin na mananampalataya sa kanya. Ang kanyang pagkamatay na walang sala ay para sa atin upang ang ating utang sa Diyos dahil sa ating kasalanan ay kanyang mapagbayaran ng buong buo. Yun po ang debate ng pagbuo ng Sola Gratia. So tingnan po natin muna yung mga nagsulong ng kaisipan na ang kaligtasan ay kayang gawin ng tao lang. Meron po mga salita dito, mahirap, hindi naman natin kailangang memoryahin. Hindi ko kayo bibigyan ng exam, no? Pero ang titignan po natin, Pelagianism, no? Semi-Pelagianism, at si Arminius or Arminianism, no? Mga kaisipan na nagsasabi na ang kaligtasan ultimately depends on man's ability to earn it. Na sa huli, ang kaligtasan daw ay nagdidepende sa kakayanan ng tao na ito ay matamo sa sarili niyang lakas. Alam natin na hindi yun totoo. Si Pelagius po ay isang British monk na dinibate ang isang sikat na teologo, si Saint Augustine. Ang tao po talaga sa kanya, Saint Augustine. Siya po ay kinikilalang saint ng Roman Catholic Church. At siya po ay kinikilala natin, mga protestante, mga ebangheliko, na siyang nagsulong ng doktrina tungkol sa sovereignty ng Panginoon sa ating kaligtasan, tungkol sa predestination. Siya po ang tinatawag noon na si Dr. Grace, Dr. Gratia, sapagkat kanyang isinulong ang salvation by grace alone. Si Pelagius po ay tumuligsa sa kanya. Ang sabi niya, ang tao naman hindi ganun kamakasalanan, na merong natitirang konting kabaitan sa bawat nilalang, sapagkat ang lahat ng tao ay hindi na-corrupt nung nagkasala si Adam. Si Adam lang ang na-corrupt. Yun po ang kanyang paniwala. Pero hindi po yun ang tinuturo ng Biblia. Makikita natin mamaya na ganap ang ating pagkasira, ang ating pagiging makasalanan ay sobrang ganap na walang matitirang kahit na kaunting kabutihan sa ating kalooban. Si Pelagius po, iba po ang kanyang tinuturo. Ang sabi niya, man is basically good. Narinig niyo na ba yun? Hindi ba? Merong mga nagsasabi niyan, alam mo, hindi naman ganun kasama ang tao. Kaya niyang iligtas ang sarili niya. Kaya niyang maging perfecto sa kanyang pamumuhay. Yun po ang kanyang katuruan, si Pelagius. Pero itong kanyang katuruan na ito ay kinundena
ng Council of Carthage sa taong 418. At kinundi na muli ng Council of Ephesus sa taong 431. At si Pelagius mismo ay in-excommunicate ni Pope Leo dahil sa kanyang heretical na katuruan. Nalabag doon sa doktrina ng original sin. Ang doktrina ng original sin, sinasabi, nung mahulog si Adan at si Eva, ang naging resulta ng kanilang pagkahulog ay ang korupsyon ng lahat ng kanilang saling lahi. Ang lahat ng kanilang na magmumula sa kanila ay magkakaroon ng bahid ng kasalanan, ng sinful nature. Alam natin yan mula sa Biblia, alam natin yan sa ating sariling karanasan. Ganun po ang katuruan ni Pelagius, siya po ay kinundina na isang herehe or heretic, no? Pero meron siyang mga naging tagasunod. Meron siyang isang naging tagasunod, si John Cassianus. Siya din po ay naging saint ng Roman Catholic Church. Si Saint Cassian. No? Yung iba sa inyo na galing sa relihiyong ito, baka naaalala nyo ang inyong katekismo. Siya po ay isang santo. Ang kanyang turo, hindi kasing radikal ng turo ni Pelagius. Ang sabi niya, merong natitira na konting kabutihan sa lahat ng tao. Tinatanggap niya na nang nahulog si Adan, ang lahat ng sannilikha ay nahulog sa korupsyon katulad niya. Ngunit, para sa kanya, merong natitirang kaunting kabutihan sa tao na kayang rumisponde sa tawag ng Panginoon sa pananampalataya at sa pagsisisi. So sa kanyang opinyon, ang pananampalataya ay nauuna sa grasya. Kailangan manampalataya muna, tapos pakikitaan ka ng grasya o bibigyan ka ng grasya ng Panginoon. Makikita po natin mamaya, hindi po yon ang sinasabi ng Biblia. Itong katuruan na ito ay binansagan sa 16th century na semi-Pelagianism. Konting Pelagianism. No? So para silang si Pelagius, pero hindi sila kasing grabe ni Pelagius para hindi sila ma-excommunicate. Alam niyo mga kapatid, si Pelagius in-excommunicate, tinawag siyang herehe, ngunit ang kanyang katuruan, ang semi-Pelagianism, hanggang ngayon, ang niyayakap na katotohanan ng simbahang Katolika Romana. Yan po ang kanilang paniniwala. Kaya lang tayo naman mga protestante, kapag meron tayong nasasalubong ng mga kaibigan nating Katoliko, at alam nyo, alam ko na marami tayong mga kaibigan na Katoliko, at marahil nakikinig sa atin ngayon, na nasa loob pa ng simbahang Romana Katolika, ito po ay sinasabi ko na may pag-ibig sa inyo. Sapagkat ito po ay katotohanan na galing sa Biblia. Pero ang paniniwala ng simbahang Romana Katolika ay semi-Pelagianism. Ang kanilang paniniwala ay salvation is by grace. Huwag niyo pong sasabihin sa isang Katoliko na hindi sila naniniwala sa salvation is by grace. Sapagkat naniniwala po sila doon. Yun po ang kanilang katuruan. Kaya kung inyong kakausapin ng isang Katoliko at sasabihin nyo na, oy, hindi salvation is by works. Kayo by works, kami by grace. Mali po yun. Sapagkat sila din ay by grace. Alam niyo kung ano diferensya? Sila, salvation by grace. Tayo, salvation by grace alone. Alone. Grasya lang. Walang kontribusyon ng tao, walang kontribusyon ng mabubuting gawa, walang kontribusyon ng relihiyon o kahit anong sakramento na ipinamamahala ng simbahan. Yun po ang napakalaking diferensya. Iisang salita, pero napakalawak ng agwat magmula sa katotohanan. Ito ang sinasabi ng Roman Catholic Church. Tinuturo nila na ang mga makasalanan ay naliligtas sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Ngunit, hindi alone. Pakinggan nyo, and I quote,
Baptism is necessary for salvation, for those to whom the gospel has been proclaimed. And for those to whom the gospel has been proclaimed and who have had the possibility of asking for this sacrament. The church does not know of any means other than baptism that assures entry into eternal beatitude. Sa kanilang paniniwala, kaya kailangan mabautismohan kaagad ang isang bata sapagkat sa pagbabautismo ng bata, siya ay nagiging born again. Ang grace ay infused sa kanya. Yun po ang diferensya. Sa kanila, grace is infused. Sa atin, grace is imputed. Magkaiba po yun. No? So sa isang bata, pagka bininyagan sa simbahan Romano-Katolika, ang grasya ng Panginoon ay pumapasok sa kanya at siya ay nagiging born again. Pag siya ay nagkasala ng kasalanang mortal, mawawala yung grasya na yun. Mawawala siya from a state of grace. At kailangan niyang sundin ang doktrina ng penance. Magko-confess siya sa pare, tatanggap siya ng instruction para sa kanyang penance, at gagawa siya ng mga mabubuting gawa o mga pananalangin upang ang manumbalik ang state of grace niya sa kanya. Ganyan po ang paniwala nila. Nawawala at nare-restore ang salvation. Semi-Pelagian po sila. At kapag ang isang tao, sabi nila, ay naniniwala sa grace alone through faith alone, ito po ang kanilang judgment. And I quote, "If anyone saith that by faith alone the impious is justified, in such wise as to mean that nothing else is required to cooperate in order to the obtaining of the grace of justification, and that it is not in any way necessary that he be prepared and disposed by the movement of his own will, let him be anathema." Alam niyo ibig sabihin nun? Let him be accursed. Siya ay mapupunta sa impyerno. So para sa kanila, tayo na naniniwala na salvation is by grace alone, tayo po ay papunta sa impyerno. Yan po ay nasa kanilang canons hanggang ngayon. Yan po ay nasa Council of Trent, session number 6, Canons on Justification, canon number 9. Yung binasa ko kanina ay nasa Catechism of the Catholic Church, number 1257. Basahin niyo po, nandun po yan. Yan po ang paniwala nila hanggang ngayon. Noong late 16th century, merong isang lalaki, si James Arminius, na isang protestante, isang ebangheliko. Ang wika niya, parang tama yata na meron pang konting kabaitan o may kontribusyon ang tao sa kanyang kaligtasan. Parang tama yon. Ang kanyang katuruan, una sa lahat, ang election ni God, God's election, was based upon a foreseen faith. Paliwanag ko po, nakita po ng Diyos through the tunnel of time na ikaw at ako ay tatanggap sa Kanya datapwat tayo ay pinili Niya. So in other words, ang pagpili ng Diyos sa atin ay nagdedepende sa ating pagpili sa Kanya. Hindi po yan ang turo ng Biblia. Pero yan ang turo ni James Arminius. Sabi niya, unregenerate man is not utterly dead in sin. Kaya kaya niyang gawin na piliin ng Diyos. Sabi niya, man can resist God's grace. Saved man can fall away from grace. Pwedeng mawala ang kanyang kaligtasan. Mga kapatid, marami po tayong kapatid na Kristiyano, tunay na Kristiyano, na nasa kampo ng mga iglesia, protestante, ebangheliko, na naniniwala bahagya kay Arminius. Hindi po sila non-believers. Tinatanggap po natin sila. Pero ang kanilang paniniwala ay merong flaw. Kasi kung if salvation is by grace alone at tinatanggap nila yon, wala nang kailangan idagdag sa grasya ng Diyos. So bakit sila naniniwala na kailangan meron tayong idagdag o maaaring mawala ang ating salvation?
Kung kayo po ay magpupunta sa ibang Pentecostal na church, kahit yung mga konserbatibo, meron po din silang katuruan na ganito. Hindi po yan ayon sa sola gratia. Hindi po yan ayon sa sinasabi ng Biblia. So tingnan naman natin yung other side. Sino ba yung mga nagsulong na ang salvation ay by divine accomplishment? So 3 tao lang po ang babanggitin ko. Si Augustine, Bishop of Hippo, nasa North Africa po yan. Nabuhay siya nung 5th century. 4th and 5th century. Si Martin Luther, isang German, nabuhay sa Germany, no? So, siya po ay nabuhay nung mga 1500s. At si John Calvin, siya po ay French, pero siya ay nag-minister sa Geneva, Switzerland, no? Yung pong isang picture na pinakita ko kanina, yung 4 na statwa sa Reformation Park sa Geneva, Switzerland, ang pinakamatingkad pong statwa doon ay si John Calvin. Kasama niya si William Farel, si John Knox, at si Bessel. 4 po sila na nagsulong ng Calvinism, no? Nakita ko po doon sa park na yon ang mga salitang battle cry ng Reformation. Post tenebras lux. After the darkness, light. Kasi ganun po ang nangyari. Nung Reformation, nung binuksan ni Martin Luther, ni Augustine, ni Calvin ang Biblia, at kanilang ipinangaral ang sinasabing klaro ng Biblia, nagkaroon ng kaliwanagan sa kadiliman ng Middle Ages. Si Augustine, ang sabi niya, ayon sa Philippians 1:29, man was not given grace to have more faith, but simply to have faith. Walang faith, walang saving faith ang tao. Kailangan niya ng grace para mabigyan ng saving faith. Sabi din niya, ayon sa Ephesians 2:8, this is proof for him that faith does not precede God's gift of grace. For by grace you have been saved through faith. Grace muna, galing sa Diyos, magkakaroon tayo ng faith para manampalataya sa Kanya. Ganun po ang tamang pagkaisipan tungkol sa sola gratia. Si Augustine po, malinaw niyang tinuro ang predestination na base sa foreknowledge, hindi sa dahil nakita ng Diyos na tatanggapin natin siya, kundi dahil sa kanyang predestination based solely upon God's gracious disposition. Pinili po tayo ng Diyos. Bakit? Basta. Pinili po tayo ng Diyos dahil yun po ang kanyang gustong gawin. Wala pong kailangan gawin ng tao para siya'y piliin ng Diyos. Hindi po niya kailangan maniwala sapagkat hindi niya kayang maniwala upang ang grasya ng Diyos ay maibigay sa kanya. Ang turo ng Roman Catholic Church at ng ibang mga protestanting churches, nakakalungkot hanggang ngayon. Ang turo nila, kailangan may gawing good works. Kailangan mag-Bible study, mag-confirmation class. Kailangan dumaan sa mga ganito at ganitong mga practices ng church para kayo ay maligtas. Wala pong sinasabing ganyan ang Biblia. Si Martin Luther, ang sabi niya, it is by grace alone that you and I stand before God. Not by our merit, but by His mercy. Sa kanyang aklat na Bondage of the Will. Ang sabi pa niya, no man can be thoroughly humbled until he knows that his salvation is utterly beyond his own powers and depends entirely on the choice, will, and the work of another, namely of God. Alam niyo, mahirap natin tanggapin ang salvation by grace alone. Nahirapan natin tanggapin ang predestination na pinili tayo ng Panginoon para tayo maligtas at hindi ang iba. Nahihirapan tayong tanggapin yon sapagkat ang ibig sabihin ng ating kaligtasan ay wala sa ating kontrol.
Kasi kailangan, ang gusto natin, nasa control natin ang kaligtasan. Na meron tayong pwedeng gawin. Kung meron tayong pwedeng gawin, kontrolado natin ang sitwasyon. Kasi meron tayong pwedeng gawin eh. Pero sinasabi ng Biblia, wala tayong pwedeng gawin. Sapagkat hindi natin kayang gawin. Ang sabi ni John Calvin, grace does not help works, but works follow grace. Pareho sila ni Augustine, pareho sila ni Luther. Alam niyo kung bakit? Sapagkat iisang Biblia ang kanilang binabasa. Turo ni John Calvin na nung nahulog si Adan, na-corrupt completely ang lahat ng kanilang saling lahi. Kaya tayo ngayon merong sinful nature. Tayo ay pinanganak, born in sin. Yun po ang ibig sabihin ng original sin. Hindi yung sin ni Adam who is the original man. Kundi yung original sin, sa ating origin, sa ating existence, pagpasok natin sa mundo, tayo ay may sinful nature na. Alam natin yan, sabi ng Biblia, for by one man, death came through sin. And because he sinned, death spread to all men. Romans 5:12. Napakalinaw ng Biblia, mga kapatid. Tayo makasalanan, hindi dahil tayo nagkasala, kundi dahil tayo'y makasalanan. Meron po tayong kalikasan na makasalanan. Alam din po natin yun sa ating karanasan, di ba? Hindi natin mapigil ang magalit o kaya magchismis. Hindi natin mapigil ang kumain. O bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? Hindi natin mapigil ang ating pagnanasa. Ang tawag na matatanda, pita ng laman. Matanda na nga pala ako. Ang tawag namin, pita ng laman. Wala tayong power na pigilin ang ating sarili. Kaya ang bata, maliit pa lang, hindi tinuturuan magbulaan. Hindi tinuturuan magalit. Ang bata, sa kanyang kamusmusan, ay makasalanang tunay. At kung hindi natin itutuwid, siya ay lalaki na maging kriminal. Mga kapatid, paano tayo mga Baptist? Ano ba ang ating paniniwala? Kasi tayo Baptist eh. Mahirap ipaliwanag sa inyo ngayon kung anong sanga ng Reformation tayo nang galing. No? Basta tayo, Baptist tayo. Bakit tayo Baptist? Basta. No? Mahirap kasi ipaliwanag eh. Kukunti ang ating oras. Pero ayon sa London Baptist Confession of Faith, ito po ang sinasabi, their justification is only of free grace, that both the exact justice and the rich grace of God might be glorified in the justification of sinners. Sa ating kaligtasan, dahil sa krus ng Kalbaryo, na-satisfy ng Diyos ang kanyang hustisya, His justice, at kanyang ipinakita rin sa krus ang kanyang pag-ibig. Sapagkat inilaan niya ang sarili niyang anak upang tanggapin ang poot na dapat sanay sa atin. Yan po ang ginawa ni Kristo Jesus. Yan po ay salvation by grace alone. Tignan naman natin ngayon ang isang biblical na eksposisyon. Balik tayo dun sa ating teksto sa Ephesians chapter 2. So, buksan po ninyo ang inyong Biblia doon sa dakong yun at ating pag-aaralan. Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. Why is God's grace necessary ba? Bakit ba kailangan ng grasya ng Diyos? Sagot, man is totally unable to save himself. Yung pong section na yon, Ephesians 2, 1 to 10, sa original na Greek language, siya po ay isang mahabang sentence. Katulad ng lahat ng sentence, meron siyang subject at predicate. Pero ang subject niya ay makikita sa verse 4. Sa verse 4, ang subject niya, but God. Siya po ang subject ng mahabang sentence na yon. Meron tatlong bahagi itong mahabang sentence na ito. Yung verses 1 to 3, what we were. Yung verses 4 to 6, what God did. Yung verses 7 to 10, why He did it.
Marami siyang mga kadahilanan, titignan natin mamaya. Tignan muna natin yung what we were. Why is God's grace necessary? Man is totally unable to save himself. Hindi kaya ng tao na iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa. Ang sabi dito, and you were, past tense, dahil ang kausap ni Pablo dito ay mga Kristiyano na tumanggap na sa Panginoon. Kaya you were. Pero ganito po ang kondisyon ng lahat ng tao na ipinapanganak. And you were what? Una sa lahat, dead. Nakita niyo po yung salitang dead? And you were dead. Pastor, ano kaya ibig sabihin ng dead? Dead. Patay. Walang buhay. Walang hininga. Walang pulso. Walang tibok ng puso. Hindi magre-respond sa kahit na anong stimuli dahil siya ay patay. Sa aking buhay, ang una kong nakitang patay na katawan ay yung aking daughter na namatay sa ICU ng Medical City. Nakita ko po, nahawakan ko po ang kanyang malamig na bangkay. Wala na po siyang ngiti, wala na po siyang kahit na anong kibo. Hindi siya magre-respond sa kahit na anong pagmamahal ko sapagkat siya ay patay na. Ang susunod na karanasan ko sa kamatayan ay sa tabi ng aking nanay, ng aking mami. Nung siya po ay namatay, dinat na namin ni Bebet sa kanyang bahay, huli na po kami. Siya po ay namatay na, at pagdating namin doon, wala nang pulso, wala nang tibok ng puso, at hindi na siya nagre-respond sa kahit na anong sabihin namin. Ganyan po ang patay. Anong ibig sabihin ng dead? Dead. Malinaw po naman yung English. Dead in the trespasses and sins in which you once walked. Bakit dead in sin? Because the wages of sin is death. Tayo ay ipinanganak na spiritually dead. Yun po ang sinasabi ng verse 1. Ang sabi ng Genesis 6:5, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Grabe, no? Paulit-ulit dun sa verse. Every intention of the thoughts of his heart is only evil continually. Ang ating pong pagiging makasalanan ay total. Ang sabi ng mga ibang theologian, radical corruption. Absolute inability. Wala po tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili. We were dead. Pangalawa, we are devil-influenced. Tingnan niyo yung teksto. Following the course of this world, following the prince of the power of the air. Sino yun? Si Satanas. Ang sabi sa 2 Corinthians 4:4, bakit ba ganito? Bakit ba tayo devil-influenced? Ang sabi sa 2 Corinthians 4:4, in their case, the God of this world, si Satanas, has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Hindi lang tayo patay. Ewan ko, hindi ko maalam kung anong mas masahol eh. Kasi sabi nito, tayo bulag. So hindi lang tayo bulag, tayo patay. So kung bulag ka na, patay ka pa. Meron ka bang kakayanan na rumisponde sa Diyos? Wala. Kaya yung sinasabi ni Pelagius, yung sinasabi ni Cassian, na meron pang natitirang kahit na isang maliit na bahagi ng kabutihan sa puso ng tao, hindi po yun totoo. Hindi po natin kaya to earn any merit na pwede nating iharap sa Diyos para tayo bigyan niya ng grace. Yung po ang turo ng Roman Catholic Church. Kaya kailangan ninyong mag-submit to the sacraments. Baptism, confession, penance, para kayo'y tumanggap ng grace. Hindi po kinakailangan. Grace is free. Hindi lang po tayo dead, devil-influenced, tayo ay disobedient. Ang sabi ng ating teksto, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, yan po ang espiritu natin. Tayo po ay, bago tayo nakakakilala kay Jesus, tayo po ay disobedient. Hindi sumusunod sa Kanya. Marahil hindi tayo ganun kasama.
Hindi tayo kriminal, hindi tayo mamamatay tao, hindi tayo magnanakaw. Pero sa ating buhay, naranasan na natin ang hindi sumunod. Hindi sumunod sa magulang, hindi sumunod sa batas, hindi sumunod sa Diyos. At dahil doon, tayo ay dead. Devil influence, disobedient. Ang sabi ng Panginoon Jesus sa John 8:44, "You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires." Ang wala kay Kristo Jesus ay na kay Satanas. Ang hindi tumatanggap kay Kristo at anak niya ay anak ni Satanas. Dalawa lang po, mga kapatid. Walang medya-medya. Walang konti lang ako kay Satanas, pero mas gusto ko si Kristo. Wala pong ganun. Hindi po pwedeng haluin. Depraved, yung pong sinasabi ng ating teksto, verse 3. "Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind." Hindi po ba tayo ganon? Yung experience ninyo? Ano ba? Masama akong tao talaga dati. No? So, ako, damandam ako ito no? Bago ako nakakilala kay Kristo, ang sinusunod ko lang po ang pita ng laman. Ang kahit ano kong gustong gawin. Lumaki pa ako during the decade of the 70s. No? Nung 70s, usong-uso ang gawin mo ang gusto mong gawin. Ganun po ako lumaki. Ganun po ang impluwensya sa akin. Hindi ko alam na hindi yun dahil sa kultura natin, kundi dahil sa kalikasan ko. We were depraved. Ang sinusunod natin ang pita ng laman. Ang sabi sa Jeremiah 17:9, "The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it?" Grabe, no? Ganyan po ang puso ng tao. Ganyan po tayo lahat. Hindi lang po tayo dead, devil influence, disobedient, depraved, tayo po ay doomed. Sabi sa verse 3, "And were by nature children of wrath like the rest of mankind." Tayo po ay papunta ng impyerno kung tayo wala kay Kristo Jesus. Tayo po ay nakundina na. At tayo po ay tiyak na mapapahamak kung hindi tayo kakapit at tatawag kay Jesus. At hindi tayo aabot sa Kanya, lalapit sa Kanya, sapagkat wala tayong kakayahan, wala tayong pagnanasa na gawin yun. So, sabi sa Romans chapter 3, verses 10 to 18, there is no one righteous, no not one. There is no one who seeks God. There is no one who understands. Everyone has turned each to his own way. Ganyan po tayong lahat. Ang sabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and have fallen short of the glory of God." For all have sinned. All. Ang sabi ng Old Testament, "And the soul that shall sin, it shall surely die." Ang sabi ng Romans 6:23, "For the wages of sin is death." Tayo po ay doomed. Sabi sa Romans 2:8, "But for those who are self-seeking and do not obey the truth." Tayo po yon. Aminin na ninyo. Ganyan po ang ating kahinaan. Ganyan po ang ating kalikasan. Kung hindi tayo babaguhin ni Jesus, tayo po ay ganyan. "But for those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, there will be wrath and fury." Alam niyo mga kapatid, dinidescribe ko sa inyo to sapagkat dito tayo niligtas ni Jesus. Yung Kanya pong ginawa sa krus ay para hindi na tayo makaranas ng puot ng Diyos. Yung puot na dapat sanay atin, Kanyang sinalo sa krus ng Kalbaryo. Yung perfect life na hinihingi sa atin ng Diyos, Kanyang ginawa sa Kanyang buhay dito sa mundo. At Kanyang ipinataw sa lahat ng mananalig sa Kanya. Malinaw po ba sa inyo ang gospel, ang good news? Ang kaligtasan ay hindi dahil sa ating gawa, kundi dahil sa gawa ni Kristo Jesus. Ang Kanyang perpektong buhay
ang kanyang walang salang pagkamatay na kanyang ginawa para sa atin bilang ating substitute. Kaya tayo ay mananampalataya lang sa Kanya, sa Kanyang ginawa, at tayo'y ligtas na. Sapagkat sa pananampalatayang iyon, inilalagay tayo ng ating Panginoong Diyos kay Kristo Jesus, in Christ. At tayo ligtas sa Kanya. Yun po ang kaligtasan. Pangalawa, what did God do? So what we were, that's what did God do? What did God's grace accomplish? Sagot, man's gracious salvation arising out of God's loving mercy. Verses 4 to 6. Ang sabi ng verse 4, favorite verse ko po ito, but God. But God. Ganito tayo, dead, devil-influenced, disobedient, depraved, doomed. But, merong balikwas, mga kapatid. May bawi. But God. Sino ang bumawi? Sino ba ang subject ng section? Si God. But God. Ang Diyos na ang kumilos. Sa Kanya nagmula. Ano yung sa Kanya nagmula? God's loving and merciful nature. Being rich in mercy because of the great love with which He loved us. Yun po ang nature ng Diyos. Tayo po ay Kanyang niligtas. Hindi dahil meron tayong mabuting ginawa. Hindi dahil tayo'y kaaya-aya sa Kanyang paningin. Hindi dahil tayo ay conservative Baptist. Hindi dahil tayo ay nakabarong pag magsisimba sa linggo. Hindi dahil tayo gumawa ng mabubuting gawa. Kung hindi dahil Kanyang kalikasan, ang kahabagan at ang pag-ibig. Nag-uumapaw sa Kanya ang mercy at love. Kaya sabi ni Paul sa Titus 3, 4, and 5, but when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Dahil sa Kanyang kahabagan sa atin at dahil wala tayong magagawa, dahil tayo ay patay, anong Kanyang ginawa? Tayo ay binorn again niya. Binuhay na tayo na maguli. God's favor towards the undeserving. Tignan niyo yung verse 5. Ito ay ginawa niya, yung Kanyang kalikasan ay Kanyang ipinakita sa atin, even when we were dead in our trespasses. At alam natin, ito yung ating makasalanang kalikasan. Ito ay sa magandang verse. Hindi ko alam kung ito ay tinatangi ninyo, pero sa akin napaka-importante nitong verse na ito. Romans chapter 5, verses 6 to 8. Ang sabi doon, for while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. Ang Kanyang grace ay hindi lang unmerited favor or favor to those who do not merit it. Ang Kanyang favor ibinigay niya sa mga may demerit. Hindi lang walang merit, may demerit pa. Hindi lang zero, negative. Hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng Kanyang grace. Pero Kanya pa rin ipinagkaloob sa atin, while we were still weak at the right time, Christ died for the ungodly. Sino yung ungodly? Tayo po. Tayo po yun. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. While we were still sinners. Hindi pa tayo ligtas. Tayo'y nagre-rebelde pa sa Kanya. Siya ay namatay para sa Kanyang mga hinirang. God's salvation is in regeneration and glorification. Ang sabi ng ating teksto, He made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Alam niyo sinasabi nun? Tayo'y binuhay niya magmula sa pagiging patay. Natural.
Logical lang po yun. Hindi tayo maaaring maligtas kung tayo patay. Kailangan niya tayong buhayin para tayo ay makakilos. At hindi tayo makakakilos kung hindi ipapakita ng Panginoon ang kanyang grasya sa atin. Hindi tayo makakakilos, mga kapatid. He made us alive together with Christ. Hindi lang yun. Ang sabi dito, by grace you have been saved. Uulitin niya ulit yun sa verse 8. Dahil yun ang tema nung section na ito. By grace you have been saved. Grace alone. Wala nang kasama. And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Alam niyo sinasabi noon, tayo'y nasa langit na kahit tayo naririto pa. Seated us with Him in the heavenly realms. Tayo ay makalangit na, mga kapatid. Kaya yung ating pamumuhay, gawin nyo namang makalangit. Kasi tayo ay makalangit na. At dahil sa pribilehiyong yun, dahil sa grasyang yun, dapat tayo mamuhay sa pagpapasalamat sa ating kaligtasan ng makalangit na pamumuhay. Hindi yung makasanlibutan, kundi yung makalangit. Sabi tuloy ni Pedro sa 1 Peter 1:3-5, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again. He has caused us to be born again. Hindi tayo naniwala para maging born again. Tayo are born again para maniwala. Gets? Gets nyo? Ha? Malinaw, di ba? Napakalawak ng grasya ng Diyos. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, kept to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Kuha niyo yun? Nasa langit na ang ating inheritance. Hinihintay na lang tayo. Who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Alam niyo kung bakit hindi tayo mawawala? Because we are being guarded. Dahil ang salvation natin ay tiyak na. Why did God do it? Man's salvation, which excludes any human boasting, but is expressed in good works, exhibits the glory of God's grace. Ang umpisa ng verse 7, so that. So nagpapaliwanag siya. And you were, but God, so that. Ganun po yung flow ng verse na ito. And you were dead, etc. But God, rich in mercy and with His great love, made us alive in Christ, so that, para saan? Una, to exhibit the glory of His grace. Sabi sa verse 7, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace and kindness towards us in Christ Jesus. Sabi sa Ephesians 1:11, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. So that, bakit niya ginawa? Sapagkat ang kanyang kalikasan ay mapagmahal at mahabagin at siya po ay maluwalhati. At dahil siya ay maluluwalhati sa ating kaligtasan, tayo ay kanyang niligtas. To enable genuine works, tatalon po tayo sa verse 10. Babalikan natin yung verses 8 and 9 mamaya. Bakit? Anong layunin? For, yun po ang signal natin, ang kanyang sinasabi, ay isang layunin. For, we are His workmanship, tayo ay kanyang obra maestra, created in Christ Jesus for good works. Alam niyo kung bakit niya tayo niligtas? Para tayo ay magpakita ng tunay na good works. Good works na ginagawa natin hindi upang tayo ay maligtas, kundi dahil tayo ay ligtas na. Magkaiba po yun.
Pag kayo napipilitan lang magtrabaho para matapos ang inyong araw, iba po yun sa trabaho ng isang taong nagtatrabaho dahil sa kanyang malasakit sa kanyang amo. Hindi ba alam niyo yun? Iba ang trabaho ng isang taong may pag-ibig, may pagpapasalamat sa kanyang amo. Tayo po ay kanyang iniligtas upang sa ating pagpapasalamat sa Diyos, tayo'y makapaglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Good works po follow salvation. Does not produce salvation. Follows salvation. Yan po ang sola gratia. To exclude any human boasting, verses 8 to 9. Ito pong favorite nating verse, for by grace you have been saved. Salvation is a spiritual rescue accomplished solely by God as a past event with continuing results. Si God lang po ang nagligtas sa atin sapagkat tayo'y patay. Hindi natin kaya iligtas. So for by grace, dahil sa kanyang grasya, you have been saved. Yung grammar po dito, you have been saved. Ang tawag po nila dyan, the divine passive. Meron pong ginawa sa atin. No? You have been saved. Merong nagligtas sa inyo. Wala tayong ginawa dun sa kaligtasan na yun. Tayo po ay sinakluluhan. Saklolo ang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi tayo isang tao na nalulunod, na kanyang sinuong at kanyang nirescue. Hindi tayo nalulunod. Tayo lunod na. Patay nga tayo eh. Tayo'y patay, nasa ilalim ng dagat, at tayo'y sinisid niya, at kanyang itinaas, binigyan ng buhay, yun po ang kanyang ginawa. Salvation is by grace alone, through faith alone. For by grace you have been saved through faith. Faith lang po, walang works. Pero faith na may works. Kuha nyo? Kaya inuna ko yung verse 10. Tayo ay saved by grace through faith for good works, not because of good works. Tayo ay niligtas sa kanyang grasya sa pamamagitan ng pananampalataya para gumawa ng mabubuting gawa, hindi dahil tayo'y gumawa ng mabubuting gawa. Kuha nyo? Sola gratia. Yan po ang doktrina na yan. Ang sabi sa Romans 1:17, dito po nag-react si Martin Luther, for in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. Nabasa niya po yon sa sulat ni Propetang Habakuk. The righteous shall live by faith. Ang sabi sa Romans 11:5 and 6, verse 6, but if it is by grace, it is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. Kung trinabaho niyo ang inyong salvation, ang salvation po ay sweldo, hindi grace. Dahil siya ay grace, walang trabaho. Wala kayong ginawa. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. John 6:44, sabi ni Jesus. No one, saan tawag nila doon? A universal negative. No one can come to me. Walang makakalapit sa akin. Bakit? Sapagkat tayo patay. Walang lalapit sa Kanya. Bakit? For there is no one who seeks after God. No one can come to me unless, sabi sa John 6:44, unless the Father draws him. Kailangan gumawa ang Diyos. Kailangan magpakita ng grasya ang Diyos at kumilos siya para tayo ay mabuhay na maguli at lumapit sa Kanya. Saving faith does not originate from us. Hindi po sa atin nanggagaling ang pananampalatayang nagliligtas. It is just the means and not the cause of salvation. Sabi dito, we are saved through faith, and this, ano yung this? Yung faith. Kasi yun ang direct antecedent. Yun ang sabi sa English grammar, di ba? Yung pinakamalapit na antecedent, yun ang tinutukoy ng this. And this
Meaning, faith is not your own doing. Pero ang sabi ng iba, salvation through faith. Pwede rin, pero ang importante, yung faith. Yung faith mismo na nagliligtas ay not your own doing. Sabi nga sa Philippians 1:29, for it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe. It is granted to you to believe. Yun ang sinasabi ng verse na yun. Faith was granted to us. Hindi natin kailangan manampalataya kung hindi tayo bibigyan ng pananampalataya. Saving faith is a precious gift of God. Ang sabi ng verse 8, it is the gift of God. What is faith? Faith is the gift of God. Ang sabi ng iba, faith is a work. No. Faith is a gift. Ito po ang verse na yun. Ephesians 2:8. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans 6:23. Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God. 2 Corinthians 3:5. Wala po tayong pwedeng balingan sa Scripture na hindi sinasabing katotohanan ng sola gratia. Saving faith is not a human work, sabi ng verse 9, not a result of works. For by works of the law, no human being will be justified in his sight, sabi ng Romans 3:20. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ, sabi ng Galatians 2:16. We have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a polluted garment, Isaiah 64:6. O ano pa kayo? Meron pa ba kayong idadahilan? Nakakayanan ninyo na maaaring maging merit sa harap ng ating Diyos? Wala. Datapwat ang kaligtasan ay dahil sa kanyang grasya lamang. So that no man can boast. Yun ang ending ng verse 9. Mga kapatid, lahat ng katotohanan ito, napakagandang isipin, pero wala po itong halaga sa inyo kung hindi nyo po isa sa puso. Kailangan po ng personal experience. Yung historical examination, lahat po yun ay laman utak lang. Yung biblical exposition ay magandang katotohanan, pero kailangan natin isa puso into a personal experience upang tayo ay mabiyayaan na mensaheng ito. Ang aking dalangin ay lagi tayong ma-amaze sa grasya ng ating Panginoong Diyos. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.